Paano kung makuha mo ang lahat ng pinapangarap mo? Magandang bahay, maraming pera, successful sa negosyo, magandang trabaho, mataas na posisyon, maraming followers, popular na pangalan. Patuloy na umaabot sa bawat puso. From the mountains to the cities, mula sa bawat tahanan hanggang sa bawat puso ng Pilipino sa buong mundo. Welcome to Living Word Radio. The voice of inspiration across the airwaves. Kasama si Pastor DJ Amordi. Hatid ang salita ng Diyos, inspirasyon at pag-asa. Araw-araw. Broadcasting live every 5:30 a.m. Ito ang inyong tahanan ng pananampalataya. Living Word Radio. Paano kung makuha mo ang lahat ng pinapangarap mo? Magandang bahay, maraming pera, successful sa negosyo, magandang trabaho, mataas na posisyon, maraming followers, popular na pangalan, respeto ng mga tao. Paano kung isang araw ay masasabi mong nakuha ko na ang lahat ng gusto ko? Pero pagkatapos nito ay tanungin ka ng Panginoong Hesus. Ngunit kumusta ang iyong kaluluwa? Dahil sabi ni Jesus sa Mark 8:36, "For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul?" Sa gitna ng ingay ng mundo, may tinig ng pag-asa na patuloy na umaabot sa bawat puso. From the mountains to the cities, mula sa bawat tahanan hanggang sa bawat puso ng Pilipino sa buong mundo. Welcome to Living Word Radio. The voice of inspiration across the airwaves. Kasama si Pastor DJ Amordi. Hatid ang salita ng Diyos, inspirasyon at pag-asa. Araw-araw. Broadcasting live every 5:30 a.m. Ito ang inyong tahanan ng pananampalataya. Living Word Radio. Good morning! Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon ay araw ng Sabado, August 8, 2026. Ang oras po natin, we got more 20 minutes before 6 o'clock in the morning. 5:40. Magandang umaga po sa lahat. Ngayong umaga po ay atin pong pagbubulay-bulayan ang napakahalagang bagay. What is your soul worth? Ano ang halaga ng iyong kaluluwa? Ito po ay isang napakahalagang topic o napakahalagang pagbulay-bulayan dahil ito po yung pinakabuod kung bakit tayo narito, kung bakit tayo nananalangin, kung bakit tayo kailangang maligtas sa mundong ito, ay kung ano ang halaga ng ating kaluluwa. Ano ang halaga ng iyong kaluluwa? Ayon sa Mark 8:36, sabi niya, "For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul?"
Ano ang pakinabang kung makuha ng isang tao ang isang buong mundo, ngunit mawala naman ang kanyang sarili o ang kanyang sariling kaluluwa? Kaibigan, marami kang makuha sa mundong ito, pero may isang bagay na hindi mo kayang bilhin kapag nawala na. Ito ang iyong kaluluwa. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome dito sa Living Word Web Radio, the voice of inspiration across the airwaves. Ako po ang inyong lingkod, Pastor DJ Amordi. At ang mensahe ngayong araw ay may pinamagatang what is your soul worth? Ano ang halaga ng iyong kaluluwa? Ang mundong ating ginagalawan ay laging nagtuturo sa atin na magkaroon or magkaroon pa ng magkaroon. Alam niyo yung meron ka na pero gusto pong magkaroon, at pagka nagkaroon ka, gusto mo pang magkaroon. Wala pong katapusan. Yan po ang ating mundo. Wala pong satisfaction. Noong una ay maaring gusto mo yung kubo lang, yung kubo-kubo na bahay. Pero nung nakuha mo, gusto mo ulit mas maganda, mas malaki, mas maganda. So nag-i-evolve po ang buhay natin. Or sabihin natin nag-i-improve ng nag-i-improve ng nag-i-improve, and you want to have it and you want to have it and you want to buy it, something like that. So ang mundong ating ginagalawan ay laging nagtuturo sa atin na magkaroon pa ng magkaroon. More money, more possessions, more recognition, more followers. Yan, nakikita ko dyan sa mga content creator, no? Noon, 1,000, gusto 2,000, 3,000, 5,000, hanggang sa maging 1 million. At yan po yung mga ginagawa ng mga kapwa content creator. Anyway, kung okay po yung ating audio dyan, paki-ano na lang po kung ano ang output sa inyo. More money, more possessions, more recognition, more followers, more achievements, more and more. Parang ang mensahe ng mundong ito ay kapag marami kang nakuha ay successful ka. Ngunit iba-iba ang sukatan ni Jesus. Hindi lamang niya tinatanong na magkano ang kinikita mo ngayon. Hindi lamang ilang bahay ang meron ka ngayon. Hindi ilang tao ang nakakakilala sa iyo. Ang tanong ni Jesus ay, ano ang nangyayari sa iyong kaluluwa? Narito po ang biblical context. Bago sinabi ni Jesus ang Mark 8:36, sinabi niya sa kanyang mga alagad na ang tunay na pagiging disciple ay mahalaga. Whoever will come after me, let him deny himself and take up his own cross and follow me. Ang Christianity ay hindi lamang tungkol sa pagtanggap ng blessings. Ito ay patungkol sa pagsunod kay Kristo. Ito ay surrender. Ito ay discipleship. Ito ang pagtanggi sa sarili bilang hari ng sariling buhay at pagkilala kay Jesus bilang Panginoon. At pagkatapos ay ibinigay ni Jesus ang napakalalim na tanong, for what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Pansinin natin na hindi sinabi ni Jesus na baka mawala ang pera. Hindi niya sinabi na baka mawala ang karir.
Ang concern niya ay higit na malalim. Maaari mong makuha ang mundo at mawala ang iyong kaluluwa. Dako po tayo sa pangunang puntos. The world can be gained, but it cannot save your soul. Maaring mapapasa iyo ang mundo, ngunit hindi nito maililigtas ang iyong kaluluwa. Hindi masama ang magkaroon ng pera. Hindi masama ang magkaroon ng magandang trabaho. Hindi kasalanan ang maging successful. Hindi masama ang mag-aral, mangarap, magkaroon ng negosyo, bahay, sasakyan o magandang buhay. Ang problema ay kapag ang mga bagay na ito ang pumalit sa Diyos. Kapag ang pera ang naging security mo, kapag ang success ang naging identity mo, kapag ang approval ng tao ang naging pinakamahalaga sa iyo, kapag wala ka ng panahon sa Diyos, dahil abala ka ng habulin ang mundo, diyan nagsisimula ang espiritual na panganib. Alam niyo po ba, isipin po natin ang isang tao na nasa barkong lumulubog. Napakaraming ginto sa loob ng barko. At habang tumataas ang tubig, ang taong ito ay patuloy na naglalagay ng ginto sa kanyang mga bulsa. Sinabi sa kanya, "Bitawan mo ang mga ginto, iligtas mo ang iyong sarili." Pero sabi niya, "Sayang, napakahalaga nito. Kaibigan, anong silbi ng ginto kung iyon mismo ang magpapalubog sa iyo?" Ganyan din naman ng maraming tao. Hawak ng mahigpit ang kayamanan, ang pride, ambition, pleasures, and achievement, habang unti-unting lumalayo ang puso sa Diyos. Ang sabi sa Matthew chapter 6 verse 19 to 20, sinabi ni Jesus na huwag tayong mag-ipon lamang ng kayamanan sa lupa, kung saan nasisira at nawawala ang mga ito. Sa halip, mag-ipon tayo ng kayamanan sa langit. Dahil lahat ng ari-arian natin dito sa mundo ay pansamantala. Darating ang araw, iiwanan natin ang bahay, iiwanan natin ang sasakyan, iiwan natin ang negosyo, iiwan natin ang savings, iiwan natin ang cellphone, iiwan natin ang social media accounts, iwanan natin maging ang ating katawan. Ngunit may isang bagay na haharap sa Diyos, ang ating kaluluwa. You may own many things, but those things cannot own eternity for you. Maaring marami kang pag-aari, ngunit walang anumang pag-aari ang makakabili ng buhay na walang hanggan. Dako po tayo sa pangalawang puntos. Your soul is more valuable than everything you can possess. Mas mahalaga ang iyong kaluluwa kaysa sa lahat ng maaari mong pag-aari. Ano ba ang halaga ng isang kaluluwa? Ayon kay Jesus, mas mahalaga ito kaysa sa buong mundo. Imagine that, kung pagsasama-samahin natin lahat ng pera sa buong mundo, lahat ng ginto, lahat ng lupa, lahat ng kampanya, lahat ng mansyon, lahat ng luxury cars, lahat ng kayamanan ng pinakayayamang tao at ilagay natin sa isang panig ng timbangan.
at ilagay sa kabilang panig ang isang kaluluwa. Ayon kay Jesus, mas mahalaga at mas mabigat ang timbang ng kaluluwa. Bakit? Dahil ang material things ay temporary. Tingnan mo ang mga ipinamiling mong mga sapatos, mga damit, o kahit mga technology, computers, tools, mga power tools, sasakyan. Kung mapapansin mo, lahat sila ay nangasira na, yung iba ay tinapon mo na, kinalawang na. Bumili ka ng bagong refrigerator, siguro nakailang refrigerator ka na, naluma, nasira. Mga damit na dati mong pinakagustong isuot, nadumihan, nasira, itinapon mo or ibinigay mo, nilagay sa ukay-ukay, tapos binenta ulit. Mga kaibigan, ngunit ang kaluluwa ay may eternal significance. Ayon sa Genesis chapter 2 verse 7, ang tao ay hindi lamang laman at buto. Ang Diyos ang nagbigay sa atin ng buhay. Tayo ay nilalang para sa relasyon sa Kanya. Kaya hindi sapat na busog ang ating katawan kung gutom naman ang ating kaluluwa. Hindi sapat na mayaman ang bank account kung bankrupt naman ang espiritual na buhay. Hindi sapat na kinikilala ka ng tao kung hindi mo naman kilala si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. You can be successful before men and still be spiritually bankrupt before God. Maaring successful ka sa paningin ng tao, ngunit lugi ka naman sa harapan ng Diyos. May mga taong napakaraming achievements pero walang kapayapaan. Maraming possessions pero empty inside. Maraming followers pero walang relationship sa Diyos. Maraming nakakakilala sa kanilang pangalan pero hindi nila kilala ang Panginoong Hesus. Kaibigan, ang pinakamahalagang tanong sa buhay ay hindi, ano ang nakuha ko? Ano ang na-achieve ko? Ang pinakamahalagang tanong ay, kay Kristo ba ako? Dako po tayo sa pangatlong puntos. Don't trade eternity for temporary success. Don't trade eternity for temporary success. Huwag ipagpalit ang walang hanggan sa pansamantalang tagumpay. Maraming ipinagpapalit ng tao ang kanilang kaluluwa sa mga pansamantalang bagay. They sold their souls to God, to the devil. May ilan na ipinagpapalit ang prinsipyo sa pera. May ipinagpapalit ang pamilya sa karir. May ipinagpapalit ang integridad sa popularity. May pinagpapalit ang purity sa temporary pleasure. At may ilan ay pinagpapalit ang relasyon sa Diyos para sa mundo. Pero tandaan, ang kasalanan ay laging nangangako. Nangangako ng higit na kaya nitong ibigay at kumukuha ng higit sa gusto mong isuko. Yan po ang kasalanan. Tingnan natin ang halimbawa sa mayamang lalaki sa Luke 12. Napakarami niyang ani. Napakarami niyang kayamanin. Sinasabi niya ay, magpapalaki ako ng aking kamalig. At sinabi niya sa kanyang sarili, marami na akong naipon sa maraming taon. Kumain, uminom at magsaya.
Sa mata ng mundo, successful siya, pero sinabi ng Diyos, "Thou fool, this night thy soul shall be required of thee." Ngal, ang sabi niya, ngayong gabi, ang iyong kaluluwa ay kukunin na sa iyo. Sa isang gabi natapos ang lahat, hindi masama ang kanyang ani, hindi masama ang kanyang kayamanan. Ang problema, ang mayaman siya sa mundo ngunit hindi mayaman sa Diyos. Narito po ang ilang katanungan kung sakaling sabihin ng Diyos, "Tonight, thy soul shall be required of thee." Or ngayong gabi, kukunin ang iyong kaluluwa sa iyo. Handa ka na ba? Kapag tumigil ang tibok ng puso, hindi mahalaga kung gaano karaming likes ang nakuha mo. Hindi mahalaga kung gaano kataas ang posisyon mo. Hindi mahalaga ang brand ng sasakyan mo. Hindi mahalaga ang laki ng bahay mo. Ang mahalaga, nasaan ang iyong kaluluwa sa harapan ng Diyos. Dako po tayo sa pang-apat na puntos. Jesus said the price for your soul. Binayaran ni Kristo ang halaga para sa iyong kaluluwa. At dito pumapasok ang magandang balita ng gospel or salita ng Diyos. Hindi tayo iniligtas ng ating mabubuting gawa. Hindi tayo maliligtas dahil relihiyoso tayo. Hindi dahil pastor ang kakilala natin. Hindi dahil church member po tayo. Hindi dahil nagbibigay tayo ng offering. Hindi dahil mabait tayo. Sinabi sa Romans 3:23, "For all have sinned and come short of the glory of God." Lahat tayo ay nagkasala. Ayon sa Romans 6:23, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord." Ang kasalanan ay may kabayaran. Ngunit ang Diyos dahil sa kanyang pag-ibig ay nagbigay ng tagapagligtas. Sabi sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in His name should not perish but have an everlasting life." Pumarito si Jesus, namuhay siya ng walang kasalanan, namatay siya at nabayubay sa krus, ibinuhos niya ang kanyang dugo. Inilibing siya at sa ikatlong araw ay siya muling nabuhay. Dahil mahalaga sa Diyos ang iyong kaluluwa. Sinabi sa unang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 18 hanggang 19, "Hindi tayo tinubos sa pamamagitan ng silver or gold. Tayo ay tinubos ng mahalagang dugo ni Kristo." Kaibigan, gusto mong malaman kung gaano kahalaga ang iyong kaluluwa? Tumingin ka sa krus. The cross tells you, your soul matters to God. Hindi ka kayang iligtas ng iyong pera. Hindi ka kayang iligtas ng iyong relihiyon. Hindi ka kayang iligtas ng iyong mabubuting gawa. Ngunit kanyang ililigtas ni Kristo. Lumapit sa kanya at manampalataya sa pamamagitan ng pagsisisi ay kilalanin natin siya. Tanggapin po natin siya. Dako po tayo sa panglimang puntos. The most important decision is what you do with Jesus. Ang pinakamahalagang desisyon ay kung ano ang gagawin mo
kay Jesus. Maaari kang mabuhay ng 60, 70, 80, 90 years or more, 100 years. Pero ano ang 90 years kumpara sa eternity? Kahit mabuhay ka pa siguro ng 1,000 taon, pero hindi pa rin yun ang eternity. Ang buhay natin dito ay maikli. Ayon sa James 4:14 says, "Our life is like a vapor." Ang buhay po natin ay parang usok. Lumilitaw sandali at pagkatapos ay nawawala. Kaya huwag mong sabihing balang araw lalapit ako sa Diyos. Kapag matanda na ako, kapag kumita na ako sa aking negosyo, kapag hindi na ako busy, tapusin ko lang itong ginagawa ko. Kapag nalutas ko muna ang problema ko. Kaibigan, hindi natin hawak ang bukas. Today is the day to make sure your soul belongs to Christ. So you can make it sure. Do it now. Dako po tayo sa ating personal reflection. Tanungin mo ang sarili mo. Ano ang pinakamahalaga sa buhay ko ngayon? Ano ang inuubos ng panahon ko? Ano ang inuubos ng lakas ko? Ano ang inuubos lahat ng oras ko? Ano ang lagi kong iniisip? Pera? Career? Popularity? Pleasure? Possessions? O ang Panginoong Jesus? Narito ang pangalawang tanong. Kung mawala ang lahat ng pag-aari ko, ngunit meron akong Kristo, masasabi ko pa rin bang mayaman ako? Ang pinakamahalagang tanong, kung kukunin ng Diyos ang buhay ko ngayong araw, saan hahantong ang aking kaluluwa? Kaibigan, baka ngayon ay nakikinig ka at alam mong kailangan mong bumalik sa Diyos. Baka maraming taon kang naging abala sa mundo. Hinabol ang success, hinabol mo ang pera, hinabol mo ang approval ng tao. Pero sa tahimik na sandaling ito, alam mong may kulang. At ang kulang ay hindi another possession, hindi another achievement. Ang kailangan mo ay ang Panginoong Hesukristo. Hindi mo kailangang linisin muna ang sarili mo bago lumapit kay Kristo. Lumapit sa Kanya ngayon. Repent your sins. Turn from trusting yourself and place your faith in Jesus Christ alone. Ang sabi sa Gawa 16:31 says, "Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved." Maniwala ka sa Kanya, tanggapin ang Panginoong Jesucristo at ikaw ay maliligtas. Ang sabi sa Romans 10:9, itinuturo that if we confess Jesus as Lord and believe in our heart that God raised Him from the dead, we shall be saved. Ang salvation ay hindi reward para sa mabuting tao. Ito ay gift of grace para sa makasalanang lumalapit kay Kristo sa pananampalataya. Kung nais mong lumapit sa Panginoong Hesus, maaari kang manalangin ngayon. Hindi ang prayer na ito ang magic na magliligtas sa iyo, kundi si Kristo ang nagliligtas. Lumapit ka sa Kanya ng buong puso. Panginoong Diyos, inaamin ko na ako ay makasalanan. Alam kong hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Naniniwala ako na si Jesucristo ay namatay sa krus para sa aking kasalanan at muling nabuhay mula sa mga patay. Panginoong Jesus, nagtitiwala ako sa iyo. Ikaw ang aking Panginoon at tagapagligtas. Tulungan mo akong talikuran ang kasalanan at sumunod sa iyo.
Hindi ko nais na ipagpalit ang aking kaluluwa sa mga pansamantalang bagay ng mundong ito. Nais kong mamuhay para sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So yan po ang iyong panalangin na iyong susundan. Para sa pagtanggap sa ating Panginoong Jesus. Mga minamahal, mga kaibigan, mga kapatid, hindi masamang mangarap, hindi masamang magtrabaho, mag-aral, magnegosyo. Gamitin po natin ang ating talent na ibinigay ng Diyos. Maging excellent sa ating ginagawa. Pero habang hinahabol natin ang ating mga pangarap, huwag nating mawala si Kristo. Habang nagpapayaman tayo, huwag nating hayaang maging mahirap ang ating kaluluwa. Habang gumagawa tayo ng pangalan, huwag nating kalimutan ang pinakamahalagang pangalan ay ang pangalan ni Jesus. At habang naghahanda tayo para sa kinabukasan dito sa lupa, kasi ang magiging rason mo ay may mga anak pa ako, may mga susunod. Yes, tama po yan. Magsumikap ka para sa iyong kinabukasan, para sa iyong mga anak. At siyempre kapag tumanda ka, kailangan mo lahat ng bagay na yan. Maghanda rin tayo para sa eternity. Because at the end of life, the question will not be, how much did you gain? The question is, what happened to your soul? Kaibigan, kung nakarating ka hanggang sa mga oras na ito na nakikinig, purihin ang Diyos sa buhay mo. This is our final challenge. Remember the words of Jesus. For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Sa Mark 8:36, ano ang magiging kapakipakinabang mo? Makamtan mo man ang kayamanan sa buong mundo, kung ang iyong kaluluwa naman ay hindi ligtas. Gain the whole world, lose your soul, is it worth it? The answer is, no earthly success is worth losing your soul. Your soul is worth more than the whole world. And Jesus Christ is worth following above everything else. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat sa iyong salita. Salamat dahil ipinaalala mo sa amin na ang buhay ay hindi lamang tungkol sa mga bagay na aming nakikita at nahahawakan. Tulungan mo kaming makita ang tunay na halaga ng aming kaluluwa. Kung kami ay masyado na naging abala sa mundo, ibalik mo ang aming puso sa iyo. Kung may yumayaman sa material na bagay ngunit lumalayo sa iyo, tawagin mo siyang muli. Kung may nakikinig ngayon na hindi patunay na nakakakilala kay Kristo, buksan mo ang kanyang puso para sa banal na kasulatan, para sa gospel. Tulungan mo kaming mamuhay hindi lamang para sa temporary success, kundi para sa eternal purpose. Nawa sa lahat ng aming ginagawa, si Jesus ang maging una. Protect our families, strengthen every listener, give hope to the weary, give comfort to the brokenhearted, give wisdom to those making important decisions. At higit sa lahat, ilapit mo ang bawat kaluluwa kay Kristo. Maraming salamat, O Diyos. Lahat po na may mga karamdaman, mayroong mga kahilingan sa pinansyal at sa kagalingan, Panginoon. Extend mo ang iyong biyaya sa kanila. Maraming salamat, O Diyos. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat sa inyo, mga kaibigan, mga kapatid, sa pakikinig dito sa Living Word Web Radio, the voice of inspiration across the airwaves. Ako po ang inyong lingkod, Pastor DJ Amordi, at tandaan, you may gain many things in life, but never gain the whole world at the cost of your soul. God bless you. Keep the faith, follow Jesus,
and value your soul, because your soul is worth more than the whole world. Tapos na po ang ating pagbubulay-bulay at dako naman po ako sa ating pangungumusta at greetings sa bawat mga kaibigan po natin. And saying hello kay simula kay Sir Aga. Magandang umaga po si Sir Rolando. Kayo po ba ay makikipaglibing? And I hope na maging maganda yung weather. Ako willing din sana akong pumunta diyan sa Dagupan City para makasama at condolence tayo at makiramay sa pagkamatay ng kapatid ni Sir Ronnie. Anyway, dalangin ko ng comfort ay para sa pamilya ni Sir Cavalier Ronnie. And of course, maraming salamat kay Ma'am Caroline, our best sponsor. And of course, saying hello kay Ma'am Dinaida Bilquera. And of course, saying hello kay Ma'am Banchi Siote. Kumusta po kayo dyan? And of course, saying hello kay LB. Yan. Of course, kasama na rin dyan si Ma'am Edna at Nanay Lydia dyan sa Santo Tomas, Nagilian Isabela. At ingat po, kung dati ay tag-init, ngayon naman ay taglamig or tag-ulan. Pero masarap mag-ulam ng tuyo pagkatag-ulan. And of course, good morning buddy, pastor, sa lahat po. Mula kay Dr. Samsor Presado. Magandang umaga buddy. Dr. Presado. And of course, saying hello kay Ma'am Sylvia Estrada. Yan, thank you very much. Ang sabi niya ay amen, true po. Yun. And message mula kay LB, Pastor, kung ako ang mayroon sa akin, ito ay masaya na ako, kontento na at hindi ko naman madadala pagdating ng panahon. Amen. At kay Kuya Maning or Pastor Roman, dyan po sa Jesus the Solid Foundation International Church. Araw po ng Saturday ngayon, araw ng Linggo, kung makapunta po kayo sa church para magsama-sama dyan po sa church nila Kuya Pastor Maning or Pastor Roman Dagdag dyan sa Manaring, no? Pwede po kayong dumalo dyan at magkaroon ng aktibidad para mapurihan ang Diyos. Ang sabi ni Ma'am Sylvia, walang halaga ang buhay, makamit mo man ang tagumpay kung ang kaluluwa mo naman ay wala sa Panginoon. Amen. Maraming salamat po, Ma'am Sylvia. And of course, say hello kay Master De Los Santos, Maricar De Los Santos. Thank you for tuning in. And mula sa Ilocos Sur, Uncle Amar, congratulations po. Marami ka na followers, marami ka na tulungan. Amen, amen. Amen and amen. Alright, thank you very much. Bibian. And of course, ayun, audio loud and clear. Maraming salamat po sa feedback. And of course, and hello kay Brother Jess Giron Bajas. Yan, ng Castillejos. Alright, and said hello kay Reynaldo Alba Jr. or Uno, ang aking kapatid. Isa sa mga kapatid kong itong kasama-sama noong araw, mga 1985, yan, 86, mga ganyan. And of course, said hello kay Iris May Butak. Hello Iris, I hope you're doing good and doing well. And the message also coming from Manang Mary or Pastora Marita Ignacio, Dagdag Ignacio. Good morning, Pastor. Nice your message. Please pray for me also. God bless you more. Maraming salamat po, Pastora. At wala kay Ma'am Alma Abawag. Ma'am Alma Abawag is neto po. Sabi niya actually doon ay maraming salamat sa paghahatid ng mensahe ng Diyos. Watching from United States of America. Okay, siguro mayroon pa ba akong ito pa, si Ma'am Delia Belguera Medrano, maraming salamat po sa pakikinig.
si Naida Bilguera, and also kasama na rin dyan si Ernie ba yun? Si Maestro. Ayan, si Ma'am Edna Sombrito, yan. Okay, nabati ko na po ito. Sino pa? Ayun. So I hope lahat po ng mga kaibigan na listening inside and outside, yan pong mga silent viewers, mga silent na hindi nandyan. Pwede naman kasi makinig doon sa labas. Ibig sabihin, kapag nagbabrowse kang ganyan, maririnig mo na lang bigla. Okay, so yan po ang ating pagbati sa ating mga kaibigan at maraming salamat muli. Hindi man natin kayang abuti ng bawat isa dahil may kanya-kanyang oras, lalong-lalo higit sa maagang gumigising. No? Ang oras po natin, we got 17 minutes past 6 o'clock in the morning. Saturday, August 8, 2026. Local time, yan po. Sa iba yung dagat ay baliktad po yung oras natin. At saka delay sila. Kung Sabado ngayon ay Friday pa lang sila ng gabi doon. Purihin ang Diyos at maraming salamat muli mga minamahal kong kapatid, mga kaibigan, at dalangin ko na lahat po tayo ay okay at huwag po natin kakalimutan ang ating pong napagbulay-bulayan, because your soul is worth more than the whole world. So yan po ang nalaman at narinig po natin lahat. Ano ang halaga ng iyong kaluluwa? Mark 8:36. So purihin po ang Panginoon sa buhay natin. Tayo po ay magkahiwa-hiwalay sumandali. God bless.